Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Po, lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Matalino yan si VP Sara Duterte. Baka nalilimutan nyo kung sino ang tatay niyan. Napa-impeach nyo ba yan? Yan na lang po ang papaalala ko sa inyo. Tatay niya po, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung ano yung kinikilos nyo dyan, alam na alam niya ang gagawin ninyo. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. We, So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. kayo kasi utu-utu kayo. Kaya hanggang ngayon, nagpapauto pa rin dyan yung mga tansong talangka na klarong-klaro naman talaga ang ginagawa nila dito kay VP Sara Duterte. Yo, what's up mga lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back sa aking channel. At nandyan pa rin po yung mga tansong talangka para masaktan na naman sa panibago kong upload na video. Sabi ko sa inyo, umalis na kayo kung ayaw nyo masaktan dito. Kasi hindi nyo po mapipigilan. O, eto mga lodi ha, hindi pagsumpa ni VP Sara Duterte kanina po mga lodi, ginawan pa ng issue. Parang ganun po yung gustong iparating ng GMA labanan ng fake news. Bakit ko po nasabi? Eto mga lodi ha, panoorin nyo po mabuti tong pagsupalpal dito kay Congressman Chua ni VP Sara Duterte kasi po gusto siya pagsumpain. Pero wala naman po sa libro. When you sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sila po gumawa ng mga kasulatang yun ha. Sila po gumawa ng mga batas na yun mga idol. Pero pagdating kay VP Sara Duterte, hindi nila sinusunod kung ano po yung naaayon doon sa nakasulat. Pagdating po sa panunumpa. So ito. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano Kalusot. po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Diba? Binabaliko po nila kung ano po yung nakagawian nila dyan, mga idol. Basta po, pagdating kay VP Sara Duterte, nagbabago po bigla ang mga rules. Kaya sino kayo para ganyanin ang aming vice presidente? Diba? Kaya sino palpal siya? O ito. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na lahat po considered as resource person pa naman. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Klaro ha, ang nasa rules po nila, witnesses lang po ang dapat mag-oath. Pero gusto nila si VP Sara kasama sa mag-o-oath. Bakit mga lodi? Mama, ipapakita ko sa inyo kung ano po talagang nasa utak nila ha. O ito, panoorin nyo po muna ang ginawa po ng GMA. Sa kanilang intro about po dito, sa hindi po pagsumpa ni VP Sara Duterte, parang naging mukhang masama si VP Sara Duterte sa ginawa niya. Humarap pero hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos ng budget ng kanyang opisina. Giit niya, paghahanda ito ng Kamara para sa isang impeachment case. Nang tanongin naman ng media sa relasyon niya sa Pangulo, hindi umano sila magkaibigan at sagot niya sa kung makikipagtandem pa sa isang Marcos, never again. O, yan po. Totoo yan. Sinabi po ni VP Sara Duterte yan. Pero yung dating po nung sinabi po nitong reporter na ito, mga idol, sumipot pero hindi nanumpa. Diba? Para ang sama ng dating sa mga taong manonood sa kanila. Ay, bastos yan si VP Sara Duterte. Pumunta lang doon pero hindi manunumpa. Parang ganun yung dating mga lodi. O sige, ito pa mga lodi ha. Umi-straight na tayo dito mga idol. Kasi sinabi naman po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tama naman po yung ginawa ni VP Sara Duterte. Sang-ayon po siya dito. Ito, pakinggan nyo. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. Supreme Court na po ayon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang nagsasabi na magkaiba po ang witness at saka yung resource person.
Hindi daw po yan pwede maging magkapareho. Kaya hindi po dapat ninyo pinanunumpa si VP Sara Duterte dahil nga kapag nanumpa siya dyan at may hindi nagustuhan na sagot para po dito sa OBP o budget ng OBP, impeachment po ang katumbas niyan. O, di ba mga Lodi? Tama ako, mali. Matalino yan si VP Sara Duterte. Baka nalilimutan nyo kung sino ang tatay niyan. Napa-impeach nyo ba yan? Diba? Kaya tagal-tagal nyo sinasabi na patatalsikin nyo si Tatay Digong, bumaba na lang sa pwesto, wala kayong nagawa. O yun, yan na lang po ang papaalala ko sa inyo. Tatay niya po, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung ano yung kinikilos nyo dyan, alam na alam niya po ang gagawin ninyo. So ito, mga Lodi, medyo napahiya ng konti si Kong Chua dito, mga Lods. Kaya anong ginawa niya? The point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Yun naman pala. Bakit nyo pa pinapatagal? Dapat alam nyo na yan. So, ito ang nangyari mga Lodi. Hindi po nag-take ng oath si VP Sara Duterte dahil yan po ang naaayon sa batas. Hindi po dahil bastos siya, hindi siya sumasagot sa mga katanungan. Yan po yung pinapalabas ng mga nandiyan sa Kongreso na wala pong galang ang ating Vice Presidente. Sila po kasi ang may ginagawang hindi maganda, sinusunod lang po ni VP Sara Duterte kung ano yung naaayon sa batas. Na binabalik ko po nila at halatadong halatado naman po. Na pagdating kay VP Sara Duterte, pagdating sa budget hearing, wow, ang bilis ng kaltas 15 minutes lang yata pinag-isipan, tapos, yan na, budget mo 700 million na lang. So dito tayo mga idol. Yung sinabi ko nga sa inyo dahil alam ni VP Sara Duterte ang plano, ito po yung sinabi niya mga idol. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Hindi niya daw alam ang about sa impeachment, mga idol. Pero, yun po talaga ang nararamdaman ni VP Sara Duterte dahil nga po mga Lodi, yan po ang sinisigaw nila dyan sa loob ng Kongreso. Kasama po dyan si Romualdez. Klarong-klaro naman po yan kung sino po talagang utak nito. Yung nagsasalita sa loob ng Congress, kala mo kisig-kisig, astig-astig, tapang-tapang. Pero may binabasa naman at nauutal-utal pa. Kasi nga yung mga sinasabi niyan, hindi naman makatotohanan. Anong bantayan ng kaba ng bayan? Bantayan para hindi makuha ng iba at kayo lang makinabang. At tinapay So eto mga Lodi sinabi rin po dito ni VP Sara Duterte na hindi naman po talaga sila totoong magkaibigan ni BBM. Bakit po niya nasabi yan? Baka maliin nyo na naman. Eto po Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Yan, si Senator Amy Marcos talaga ang kanyang kaibigan. At alam na alam namin dito yan na si Senator Amy Marcos nung panahon po ng pagpapile, naghahanap po ng katandem ang kapatid niya pong si Bongit. Dito po sila halos mga 4 na beses sa isang buwan. Pabalik-balik po sila dito para po ligawan ng aming mayor nung time na yon na si Vice Presidente na po ngayon. Tapos nung nakuha na po nila yung kanilang pakay, na kung ano-ano na po mga pinaplano nila. Na halatang halata naman, kahit siguro hindi na grade 2, alam na alam kung ano po talagang pinapalakad nila dyan sa loob ng Kongreso. Huwag nyo nang i-deny. Kaya mga Lodi, natanong po dun kung makikipag-tandem pa siya sa mga Marcos, kung bibigyan pa ng pagkakataon. Ito po sagot ni VP Sara Duterte, mga idol. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Oh, never again. Oh, never again. Oh, never again. Never again na talaga. Dahil hindi na po kami papayag, VP Sara Duterte, na mangyari tong ginagawa nila sa inyo sa susunod pang pagkakataon. Mahirap po talaga na magtiwala na, lalo na po't nangyari na po sa panahon po ni BBM. Ang ginagawa po nila sa inyo ngayon na parang ginigipit po nila ang pamilya nyo, mga supporters ninyo sa pamamagitan ni Speaker Romualdez at saka ni Lisa Araneta Marcos.
Abang si BBM naman, wala nang pakialam mga idol. Kasi nga, nakuha niya na yung gusto niya. Nasa posisyon na siya. Para ang dating, nakuha na rin po nila yung totoo ba yung pinapangarap nilang gold. Na kapag naging Pangulo daw po kuno, si BBM, makukuha daw po niya yung napakataas na pong value ng mga golds na ipinatago daw po ng kanyang ama. At yun daw po ang kasunduan kung tama yun ha. Pero hindi ako naniniwala doon mga idol. Na hindi niya ipamimigay talaga yun kung makuha niya. Kayo kasi, uto-uto kayo. Kaya hanggang ngayon, nagpapauto pa rin dyan yung mga tansong talangka na klarong-klaro naman talaga ang ginagawa nila dito kay VP Sara Duterte. So, nandyan ka pa rin. So, nasaktan ka na naman. Hindi ka talaga aalis. O, gagawa uli ako ng video ha. Abang-abang ka lang, tapos mag-comment ka ng pambaba sa akin. Okay lang talaga yan sa akin, mga lodi. Wag lang kayong bastos. So, hanggang dito na lang muna. Kita-kita uli sa next video. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Peace bomb, Duterte pa rin.